kasi sa akin yung kaklase ko, sir, na kumuha ng enrollment form sa paaralan, sir, at saka magpa-ID po. Nakasuot lang po ako ng simple white t-shirt, sir, na may print at saka naka-jogger po ako na maroon, sir. Dugyot daw po ako, sir, at nagbumukang chimay sa kaklase ko, sir. Walang karapatan ang sino man maglalait sa iyo, okay? Ikaw, Soji Sereñas, makinig ka. You cannot judge somebody just like that. Ngayon, may isang berdugo nagsasalita sa iyo. Wala akong pakialam sa katauhan mo. Bastos! Mayos ka! Do not do it again. If you do it again, ako na ang makakalaban mo. Ito po, ang estudyanteng nilait daw ipinahiya ng isang guro o profesor sa eskwelahan ng kanilang pinag-enrollan nang dahil lamang sa kasuotan. Tulad ng reklamo ng isang first-year college student na si May Ann, kinumpara sa isa daw na kasambahay or ano ngayon kung kasambahay? Marangal naman, di naman nagnanakaw yan. Pero ang pamunuan daw ng kolehiyo, wala man lang daw ginawang aksyon. Buong detalye ng sumbong ating panoorin. Balik eskwela na naman, excited na ang mga estudyante matapos ang 2 taong pandemya. Kaya ang ilang estudyante, suot ang kanilang bagong bag, bagong uniform at bagong sapatos. Pero hindi lahat ng estudyante mapalad. Ang pagbabalik eskwela ni May Ann Yubal, 21 anyos, naging trauma para sa kanya. Estudyante ng Aim High Colleges Incorporated sa Zamboanga, Sibugay, si May Ann. Habang sinasamahan daw niya ang kanyang kaklase na mag-enroll, nilait at ipinahiya raw siya ng isang guro nang dahil daw sa kanyang damit. Sinabihan niya po ako ng masasakit na salita, sir, na ako daw ay hindi man lang nahiyang pumunta sa eskwela na ang aking kasuotan na damit ay parang pinulot sa basura, na ito daw po ay punit-punit, na madaming mansya. Ako daw po ay dugyot at nagmumukhang chimay. Wala po akong kakayahang bumili ng damit, sir. Hiyang-hiya raw si May Ann sa nangyari. Hindi niya akalain na ang isang guro pa ang mangungunang laitin siya. Sir, diferensya akong pano, sir. Ha? Sir, diferensya akong pano, sir. O sa'yo diferensya sa imo? Ano, sir? Tanawa ka, wala ka kabalo. Pag-ibigan mo siya, sir. Mauna, that's the problem with you. Ingnan kag tinuod, basta po ka, mamuhilang ka. Tanawa ka, mangunta na ka kung siya problema. Tanawa, just look at yourself. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain sa saktong oras, sir. Naiisip, masasakit niyang salita, sir. Sana kausapin niya ako na in private. Huwag lang sa madaming tao, sir. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. May Ann Yubal, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Alright. Medyo nakakasama nga ng loob yung marinig yung sinabi mo na panlalait, ano? Anong problema dyan sa kasuotan mo na yan? Ano daw sinabi ng professor mo? Kung yan lang ang kaya mo, di ka naman nagnakaw. Ano po kasi, sir, nagpasama po kasi sa akin yung kaklase ko, sir, na kumuha ng enrollment form sa paaralan, sir, at saka magpa-ID po. Nakasuot lang po ako ng simple white t-shirt, sir, na may print at saka naka-jogger po ako na maroon, sir. Pinapasok naman po kami ng guard, sir. Tapos po, while waiting sa enrollment form, sir, pumunta po kami dyan sa DSO room, sir. Doon po, napansin po ako ni Mr. Shoji Sereñas, sir, bakit daw ganun yung suot ko, sir. Hindi man lang daw po ako nahiyang pumasok sa eskwela, sir. Dugyot daw po ako, sir, at nagbumukhang chimay sa kaklase ko, sir. Kasama kong kaklase, sir. Sobrang sakit sa loob ko, sir, na masabihan ng ganun, sir. Mahirap lang po kami, sir. Kaya nga ako nag-aaral, sir, para po makatulong nila mama at papa po. Masama ang salitang chimay. Kasambahay po pwede pa. Ang kasambahay, kasama sa bahay, pinasisweldo. Walang masama ang pagiging kasambahay. Walang karapatan ang sino man maglalait sa iyo, okay? Medyo may discrimination na dyan. Ayaw na ayaw ko yung salitang chimay. Tingnan niyo po ang litrato po na pinadala sa atin. Yung suot ni eto'y May Ann na nasa linya ng telepono nang siya ay sumama doon sa eskwelahan para doon sa mag-enroll sa Aim High Colleges Incorporated, Zamboanga, Sibugay sa may Ipil.
Ano pang sinabi sa'yo? Kinumpara niya po ako sa kaklase ko, sir, na yung kaklase ko daw ganyan, tapos ako ganito. Pareho lang naman po kami, sir, na nakachinela, sir, tapos pareho lang na nakadamit lang po, tapos naka-pants po, parang naka-jogger po, parang ganun po. Ano bang kinaputok ng butyo nitong profesor? Kung sino naman to na bakit ganon? Ito ba si Sereñas? Yes, sir. Babalik ko natin ang video na usapan, ano? Sir, Kung sa'yo diferensya sa imo, ano, sir? tanawa ka, wala ka kabalo. Jogger ko, nakasuot ko. Oh my God. Sir, Worship, tanawa ka imong kwan, ganun. Tanawa ka mo sa nina, o gisi-gisi. Napay mo ato giskwelahan, o gisi-gisi sa nina? mayroon man yung gisi, sir. Dili hangay mo ang estudyante. Sakit lang gito akong butler nga gistoryahan ko ninyo. Mula kong basuran, tapos mula kong jupay niya. Walay problema sa ako. Kung sakit man nga ni imuhang kwan. Wala man ang ako gaipok, sir. Ay, my God, i-explain ba gud nimo? Tanawa ka yung forma, pati imuha. Tanawa ka, oh. Aside from gisi-gisi, hugaw, dagamansa, unsa man na? College student ka. Dali, muhila ka o gingnan ka. Di ko gustong ganyang gisulti sa imo, ah. Sabot ka. Naintindihan mo kung anong sinasabi ko. May galit ba sa iyo itong si Professor Sereñas? Hindi ko po alam, sir. First time mo lang ba siya makita? Opo, first time ko po, sir. Sa katunayan, hindi ko pa nga po siya kilala po eh. Alright. Dapat itong professor na to magturo sa Lasal, o di kaya sa Ateneo, o di kaya sa Miriam College, Assumption, sa mga eksklusibong eskwelahan, ganyan ang inasta mo. Mario Joseph na to, tawagan nga itong professor na to. Sige, di bale. Pag hindi makausap to, may siguro tawagan muna natin to. Yung presidente na mismo. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Yes. ma'am Agnes. Yes, sir. Agnes, ma'am Agnes Ortega, si Ben Tulfo, live po tayo mula ho sa Maynila. Yes, no? sir. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Parang may reklamo po sa amin, ma'am, ang isang estudyante. Yung isang professor ho ninyo ata dyan, si Shoji Sereñas. Dilait Yes, niya sir. po, ma'am, na dugyot, marumi. With all those things, wala naman ho sa classroom, ma'am, sumama lang. Sir, yung sa orientation kasi, nasabi na may dress code pagpasok po ng gate. During that time, wala ding klase. But nakapasok na yung student. Hindi siya na-reprimand ng guard. Yung ano po, yung action ni Sir Sereñas, yung parang personal po niya na decision yun, sir, na gaganunin niya. Parang walang permission po ng school na yun ang gagawin niya. Nung last week, sir, pumunta na yung Radyo Agong, yung local radio dito sa amin. Na-settle na po namin, sir. Naghingi na po kami ng apology sa student at sa relative niya po na nandun. Hindi ko alam kasi na nangyari yun. Nalaman ko lang nung nag-request ang local radio na makipag-usap sa akin privately. Doon ko pa nalalaman yung nangyari. Salamat po sa pagsagot niyo po, kasi kami, lumapit po sa amin. We were not working with any local radio stations kasi kami ho, investigative media ho kami, national media ho kami, si Ben Tulfo ho to sa Bitag, kaya minabuti po namin to get muna your side and mahinahon diplomatically because we want to make sure that there are always two sides of the story. It's nice to hear, ma'am, na kayo mismo nagsasabi, you do not condone, you do not agree doon sa kinilos ho ng inyong professor. Klaro ho naman, okay? So I don't fault you for that. In fact, I want to say thank you because hindi po ganon ang mindset ninyo. Wala po kayong discrimination. Hindi ho namin gagawin to parang content ho namin. Rather, servicing ito hong estudyante na talagang lumapit ho sa amin. So we have to investigate. At the school, sir, I am the owner of the school and we are coming from a poor family. I make sure, sir, na libre lahat ang mga 4P sa school namin. Yung student na nagre-reklamo, sir, 0 payment sila kasi 4P sila. So, iba yung sinabi ng isolated situation na yon Okay. sa overall mandate ng school Alright. po. Kaya sabi ko sa kanya yon, hindi yun sa school talaga. Okay. Ma'am, kausapin nyo na lang po siguro si Sereñas na mukhang hindi po, magkaiba hong mundo ninyo eh. Di ba? You seem to be fair.
You seem to be understanding, compassionate. Yung isa naman, straightforward na sometimes bad trip ho. Ano po yung marching order niya po? Gusto ko marinig ng taong bayan. When we are working for an organization, we should represent the values that is para maintained by the organization. Our organization is pro-poor, so we should act and support that value, sir. Okay. Ma'am, maraming salamat po ma'am. Malinaw po yung sinabi ninyo. Gusto mo bang magbigay ng mensahe dito kay Serinas? Gusto ko lang naman pong sabihin, sir, na hindi porkit mahirap kami, sir, aapak-apakan niya lang mo pagkatao namin, sir. Nasaktan nga po ako, sir, how much more na po yung pamilya ko na narinig yung issue ko dyan tungkol po dyan kay Mr. Serenias po. Ayaw ko po sana po nang maulit po sa ibang estudyante yung nangyari sa akin, sir. Sa ginawa mo, patuloy ka na mag-aral, ma'am, nandyan pa po kayo, ma'am? Yes, sir. Maraming salamat, ma'am, ha? Thank you, sir. At kay Mian, sir, patuloy lang siya mag-aral, sir. Don't let this define her, sir. Yung mga goal niya, abutin niya lang. Okay, narinig mo may napakabait ng may-ari si Maria Agnes. Okay? Wala ako masabi. Thank you, ma'am. Good luck sa inyo. Thank you. Thank Alright. you. Ikaw, Soji Serenias, makinig ka. You cannot judge somebody just like that. Yung narinig ko sa video, nakakainit ng ulo. Kung nandyan ako, ilalagay kita sa tamang lugar. Consultant ka lang. Hindi ka profesor. Isang buwan ka palang nagtatrabaho. Di ka maintindihan kung kabuuanan mo. Yung pananalita mo sa bata, alam mo naman, sila'y mga nandoon, 4-piece yan. Pagkatapos lalaitin mo, yan lang ang kaya. Basta't hindi galing sa nakaw. Yung asal mo, punta ka ng Ateneo, Lasal, punta ka ng Assumption, doon. Bulyawan mo yung mga anak ng mga yayaman pag hindi ka minura. Kaya mo binubulyawan yung mga mahihirap kasi yan ang kaya mo. Kung anak ka na mayaman, huwag ka manglalait, napahiya ka na. Mismo ang presidente nagsasalita sa iyo, kahiya-hiya ang ginagawa mo. Ngayon, may isang berdugo nagsasalita sa iyo, wala akong pakialam sa katauhan mo. Doon sa inaasal mo, bastos, mayos ka. Mayan, humingi ba ng paumanhin sa iyo to? Sir, humingi po yan ng paumanhin sa akin, sir, pero hindi Okay, ko po sige. tinanggap, sir, dahil sa Okay. ng epektong Oh, ginawa sige. niya po. Kung nagkamali ka, well, umamin ka sa pagkakamali mo, there's always a second chance. Do not do it again. If you do it again, ako na ang makakalaban mo. Okay na tayo? Pag inulit, takbo ka lang sa akin. Alright? I'm just a Salamat phone po, call sir. away. Ngayon, matulog ka na. Lagi mong sabihin, okay, sarap mabuhay. Pag nandyan si Bitag, okay ba sa'yo? Sir, thank you po talaga, sir. Huwag ka na matakot. Matulog ka. Magpahinga ka na. Well, manood ka ng mga paborito mong palabas. Okay? Ka na matakot. Bawal po kasi sa akin, Master, sir, kasi may... Huwag ka na ma-stress. Sa tuwing narinig mo ang boses ko, huwag ka ma-stress. Parang music to your ears. Nakaginawa na kong O sakto, di, sir. sige, okay na ha. Ganyan, tawa ka lang. Alright, yan na po, higit sa sumbungan. Investigahan, nakikinig, nabubwisit ko minsan, nagagalit. Siyempre, tao lang po ako. May emosyon. Alam ko naman kung paano magalit doon sa mga taong talagang dapat mabwisit. Mabwisit ka sa kanang pinagagawa. Pero pagdating sa investigahan, balanse po tayo. Yan po nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.